Isang kasalan na nauwi sa bangungot, pero ang pulutan na inihain sa mesa na iyon, ayon sa pulis, ay hindi baboy, hindi manok, tao. July 17, 2004, bayan ng Nara, Palawan. Ikinasal ang anak na babae ni Eladio Baule, isang residente ng Nara. Tulad ng nakagawian sa probinsya, simpleng kasalan lang, may pansit, may lechon manok, may inuman hanggang madaling araw, at sayawan sa gitna ng bakuran. Lahat masaya, hanggang sa isang iglap. Sa gitna ng sayawan, habang tumutugtog ang paboritong kanta, aksidenteng natapakan at nasagi ni Benji Ganay, ang puwitan ng bride. Si Benji, pinsan ni Eladio, lasing din at nadulas lang. Pero para kay Eladio na ama ng ikinasal, hindi ito simpleng aksidente. Sa harap ng maraming bisita, sa mismong araw ng kasal ng anak niya, pambabastos daw iyon. Malaking kahihiyan sa pamilya. Hindi siya kumibo agad. Pero ayon sa investigasyon ng Nara PNP, doon na nagsimula ang galit. Lumipas ang ilang oras. Alas 12 na ng hating gabi. Lasing na ang karamihan. Tahimik na kinuha ni Eladio ang anak na si Gerald Baule. Tinawag din ang pamangkin na si Sabtuari Pique at ang pinsang si Juni Buyot. Nilapitan nila si Benji. Dinala siya palabas ng kasalan, papunta sa isang liblib na lugar, malayo sa ingay ng videoke. Doon nangyari ang krimen. Ayon kay Senior Police Inspector Perla Backwell, pinagtulungan nilang saksakin si Benji hanggang sa mamatay. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dito na pumasok ang bahagi na naging laman ng mga headlines sa buong bansa. Ayon sa salaysay ni Juni Buyot, na kalaunay sumuko, hindi nila ibinaon ang bangkay. Sa halip, sinunog nila ito gamit ang tuyong dahon ng niyog at binuhusan ng kerosene. At pagkatapos, pinilit ni Eladio si Juni na kumain ng piraso ng nilutong karne. Hawak ang kutsilyo, tinutukan siya sa leeg. Ayon kay Buyot, isinuka niya ito, pero pinilit siyang lunukin. Isipin mo iyon, pinsan mo ang pinapakain sa iyo. Pagkatapos ng lahat, bumalik ang grupo sa kasalan na parang walang nangyari. Dala nila ang natirang nilutong karne. Inihain nila ito sa lamesa, kasama ng pulutan. Kinain ito ng mga bisitang lasing na nagtatawanan pa at walang kamalay-malay. Ayon mismo sa pulis, dahil sa kalasingan, hindi nila alam kung ano ang kanilang kinakain. Isang linggo ang lumipas. Hindi nakatulog si Johnny Buyot. Araw-araw bumabalik sa isip niya ang lasa, ang amoy ng usok at ang mukha ni Benji. Noong unang linggo ng Agosto 2004, naglakas loob siya. Pumunta siya sa kanilang barangay captain. Doon niya isinuka ang lahat, hindi pagkain, kundi ang katotohanan. Dinala siya sa Nara PNP. Doon niya ikinuwento ng buo ang nangyari sa kasalan. Agad kumilos ang pulisya. Inaresto si Eladio Baule at ang anak na si Gerald. Sumuko rin ang pamangkin na si Sabtuari Pique. Kinasuhan silang lahat ng murder. Ayon kay Palawan Provincial Police Chief Superintendent Ray Lanada, dahil sa ginawa nila sa bangkay, ituturing na aggravating circumstance ang cannibalism sa kaso. Isang probinsyang kilala sa magagandang isla at tahimik na buhay. Nayanig sa isang krimeng hindi mo aakalain mangyayari sa isang kasalan. Isang araw na dapat sana ay simula ng bagong buhay para sa mag-asawa. Pero para kay Benji Ganay, iyon ang naging huling gabi niya. At para sa mga bisita, iyon ang pulutan na hinding-hindi nila malilimutan.